Yun, sa may mga ganitong klase pala ng problema ng electric grinder nyo kapag mayroong mga ganito kahit na nasira na, so hindi nyo pa na itapon, so pwede natin yung assemble. So ito is yung original ng Makita, so yung pinakauna-unahan talaga to. Papakita ko sa inyo kung paano to siya gagawin. So nangyari dito, bali naging dalawa na siya. So ayan, ito yung muntik na sana niyang na-assemble, kaso ang naging problema niya, yung armature na nabili niya is wala siyang kasamang, ayan, wala kasamang gear, wala siyang naisama dito na gear. So ngayon titingnan natin kung anong magagawa natin dito sa isa na to, kung meron pa talaga siyang pag-asa o makakabuo tayo ng isa. Ito may switch pa, so yung sa kabila wala na. So ayan na nangyari, so pinagkahuyan na rin talaga siya. So titingnan natin kung anong ma-assemble natin. So yan, nakabili siya ng bagong armature pero wala siyang kasamang gear. So ito naman wala na rin carbon brass saka yung switch niya. So kung bago ka palang palagin dito sa channel natin, sana wag niyong kakalimutan mag-like at mag-subscribe yan. So titingnan natin kung ano bang magagawa pa natin dito sa isa na to, kung pwede pa ba natin itong siyang magawa or ililipat natin yung iba niyang parts doon sa kabila. So kasi ito is na-stuck na daw ito eh. So bali yung isa daw medyo maayos pa yun. So ito daw is nung una gumagana pa siya. So bali ngayon ito is nasira na, in-stock na rin. Pero gusto nyo mapakinabangan lang yung kabila. So kung mayroong mga ganito kayo, so pwede naman yan na ilipat nyo yung mga pesa nito. So yan, tatanggal yan. Sa sobrang tagal niya talagang matigas na siya buksan. Hindi na talaga siya basta-basta mabubuksan kung hindi natin gagantuhin. So dito kinakailangan talaga natin tanggalin yung ilalim dahil sa hindi natin matatanggal yung dalawang bolt dyan. So ito yung laman niya. So ayos na ayos pa naman yung gearbox niya. So ang nangyari sa kanya, so halos natuyuan na rin siya ng grasa. So dito lang natin ito natatanggal pag naangat na natin yun. So tatanggalin ko na lang muna to. So ayan na. So bago natin siya tatanggalin, tingnan muna natin yung carbon brass kasi baka mamaya kumalang kung meron pa tong nakalagay dito. So sigurado ito is na-check na rin to ng iba dahil hindi na rin siya halos ano yung mga bolt niya. So hindi na rin intact yung mga bolt niya. So nabuksan na rin itong mga to. So ayan, wala na siyang carbon brass dito. So pwede na natin tong angatin. So grabe ang tigas niya. Sigurado to sunog itong pinaka-armature nito. Kasi hindi basta-basta yan hindi natin yan matatanggal kaagad yan natin ng ganyan lang simple kung hindi yan nasunog. So ito sinisikwat pa natin siya, ibig sabihin sumasayad na yun. So titingnan natin kung anong nangyari dito. So kung ayos pa yung pinaka nito, stator winding nito, so pwede pa natin yan siyang maayos. Pero kung sira na rin siya, so yun lang magiging mahirap kasi dalawa na yung papalitan natin, is stator winding and yung mismong armature na to. So yan siya, putol-putol. So sumaya dito siya. So, mapapakinabangan na lang nga natin dito is yung gear niya na nasa dulo nitong armature na to. So hilahin natin ganun. Ayan na siya. So putol, sumayad siya, uminit siya tapos sumayad dun sa plastic. Ayan, putol-putol lahat, talagang hindi na mapakinabangan. Kung ayos pa yung pinaka winding nito, yung ito, yung stator niya na winding, kung ayos pa yan, so pwede pa nating mapalitan niya ng armature. So pero sa itsura nito mukhang nalusaw pati yung plastic, mukhang hindi na ata ito gagana. So ang gagawin natin dyan is kukunan na lang natin ng mga parts niya na pwedeng ilipat natin doon sa kabila. Total meron na rin naman bagong armature yun. So kukunin lang natin itong switch, tapos check natin lang kung pwede pa ito mamayang gumana. Then tatanggalin natin to, kumakuha natin ito, or mahanap pa natin, may isa pa akong ganyan pwede kong palitan niya kahit di na natin tanggalin yun. So tanggalin lang natin yung pinaka switch nito doon sa kanyang housing, so para mabuo natin.
Then sa susunod, abang-abang na lang tayo kung meron ulit tayong makukuhang mga ganitong klase ng makita dyan. So kung may mga makita kayo na magkakapareho dyan, so ito po pwede nyo gawin para makagawa pa kayo ng isa pa. So yan, ito is nililipat ko na lang yung mga pyesa na nakulang doon sa ano niya. Ito okay pa to. So ito kasi sa kabila ayos pa rin naman. So ito okay pa, pwede pa natin itong itabi para pamalit once na nagkaroon tayo ng problema. So magiging spare natin yung mga yan. So itong housing box gear nya, so ayos pa rin yan. So yan, tatanggalin natin yan, kukunin natin yung pinaka spacer na to na lata. So yan ang tatanggalin natin to. So yan, tatanggalin nyo lang yan, madali lang mo yan tanggalin, sikutin nyo lang yan ng sabay na flat screw magkabilaan, aangat agad yan. Itong bearing okay pa rin naman. So kailangan nating makuha dito itong isa na to. Yan, so yan ikakabit natin to sa kabila, and then yung pinaka spacer nya. So ngayon meron pa pala akong nakita. So ito yung mga dati ko na luma na pinalitan din. So ito meron pa siyang gear, so mukhang okay pa siya. So parang mas maganda natin to tanggalin kasi ito wala na rin. So yun na lang papalit natin dun. So ito itatabi na lang muna natin to for the spare na lang ito kung makakahanap pa tayo ng iba. So ito kasi isunog na rin, nasunog na siya. So yan na lang ang gagawin natin para mapalit na lang natin to siya. So ayan, nabaklas ko na, naikabit ko na rin. So ito sa mga diskarte na ginagawa ko dito, kaya hindi ko agad ito kinakabit. Ginakatingan ko to para madali lang siya tanggalin. So yan. So itong mga ganitong spacer niyan. So kinakating ko lang yan dyan sa tabi bago ko siya pinapasok, kasi once na magre-repair ka ulit, so madali mo na siyang tanggalin. So hindi ka na mahihirapan maglagay nung puller mo. So yan o, madali siyang tanggalin, kasi pag malait o matatanggal mo itong ng ganyan, mahihirapan ka pag nakakabit pa yan. Kaya ang ginagawa ko dyan, tinatanggalan ko talaga siya, tapos binabawasan ko para yan o. Kasi pag mapansin mo yan, pag nakakabit yan dyan na nakadikit siya dun sa bearing, mahirap siya kabitan ng puller, lalo na kung sinisikwat mo siya. So pwedeng matupi yung pinakapan ng armature natin, kaya ganun siya. Tapos pag ilalagay nyo siya, hindi nyo na siya pupersahin na pukpukin. So pahila nyo siya dun sa 4 na bolt, para yung 4 na bolt na yun ang mismong mag-align sa kanya. And then siyempre wag nyo kakalimutan lagyan ng grasa. So yan lang yung pinakabuhay niyan. So ayan, tapos na tayo dun sa pagkabit natin ng armature, pati itong nasa gearbox nya. So ayan o, sabing-sabi siya. So ang ganda nung kanyang ikot. So ngayon ang susunod natin kakabit is yung nandito sa switch nya. So para malaman natin kung okay na siya, gumagana na ba talaga. So napakadali lang na yan. So sundan nyo lang yung mga wire dyan sa likod nyan. So ganito lang yung pagkalagay nyan, no? 2 wire. So nakapatayo siya, hindi siya nakapa para hindi sa gabal. So yan, pag ganyan, so, makikita nyo. Then ayusin nyo lang na huwag tatamaan siya ng screw natin na ilalagay. Kaya kung may mga ganito kayo sa mga halimbawa na itapon o na tabi nyo na, so kung meron kayong mga ganyan na kaya nyo pang asimbolin yan, na isa-isahan lang siya. So ito kasi pinadala lang sa atin to na kailangan lang niya ng may magamit kahit isa lang daw. So balila ng na yun is hindi nyo na rin yung kailangan. So titingnan lang natin sa susunod kung meron tayong makukuha pang katulad nun. So po pwede natin yung gamitin. So sayang yung bahayan niya, matibay pa yan. Then yung mga gearbox niya medyo mahal din yan. So ito kasi kaganda nito, original ito ng Makita. So ayan siya. So ngayon ang susunod natin is wala siyang carbon brass nga. So papalitan natin ng carbon brass. Ito ang number pala pag mga ganitong klase ng Makita, CB411A. Yan yung saktong panlagay sa mga ganitong klase ng Makita. So tatandaan nyo lang yung ganyang klase.
So madali lang naman yan. Pag wala na yung sa inyo, minsan kasi yung iba pinapalitan ng replacement na. So yung iba, kaya minsan malakas yung sabog ng kuryente niya. Kung mataas yung current, hindi sila nagmamatch. So mas maganda sana yung match talaga siya. So ito, ikakabit ko na rin lahat para matestingan na kaagad natin ito. So easy lang sa mga ganyan. So bagong-bago naman yung ating armature. So kabibili lang ng armature nun. Yun lang, hindi lang siya, takot lang i-testing ng may-ari kasi nga siyempre hindi niya alam kung mamaya may kulang pa siya na hindi na ikabit. So ganun lang yung easy, kaya dito niya sa atin pinagawa yan. So check natin. So testingan natin to. So ayan, halos wala akong makita yung spark ng carbon brush natin. So talagang lapat na lapat, saktong-sakto yung carbon brush niya. Kahit umaapoy siya, wala talaga. Yung sa iba nakikita pa natin na halos aapoy na siya sa sobrang lakas ng ng kanyang carbon brush. So yan. Sana meron kayo natutunan dito sa ginawa natin. At kung bago pa lang pala dito sa channel natin, sana wag na wag niyong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So hanggang dito na lang muna. So abang-abang na lang sa susunod ating mga video. So stay safe and goodbye.